Yon, mga boss, ito yung mga sample video natin pag nag-overhaul tayo ng barako. So, ang problema nito mga boss, pinalitan lang to ng crankshaft bearing. Since 2022 model ito mga boss, napakabilis niyang masira, di ba? Yun, kalimitan yan mga boss. Pero sa transmission, di yan nagkakaproblema. Ang barako, napakatibay ng transmission yan. Pero yun nga, yun dito sa may crankshaft niya mga boss, kalimitan yun yung nauunang masira sa ayon sa connecting rod. So ayun, at kapag tayo nagbubuo nito, syempre dinadamay na natin lahat. Ganoon naman talaga. Piston ring, tapos yung clutch lining. So yun yung mga pinapalitan natin diyan kapag nag-overhaul. So yung ano naman niya, yung bushing sa kickstarter or sa kick idle gear, pinalitan na rin natin yan. At basta kapag ganyang pagkaagawa mga boss yan. Ito, ang ginamit naman natin dito ay yung organic na clutch lining. Kasi may minotified naman tayo dun sa pinakagitna niyan. So, ayun, nabuo na natin. So, sa pagkakabit naman ng engine top end sa magneto side, ayun, binubuo na natin siya. Kalimitan ay dito sa kanyang chassis, gawa ng medyo mabigat kapag may sidecar, medyo mahirap buhatin kapag yung buo na natin binuo sa labas. Kaya ang ginagawa ko dyan, pag nabuo na natin yung gitna, saka natin sinasalpak dito yung engine top end, nakasalpak na rin sa chassis yung pinakang gitna na makina. So ganun lang tayo magbuo niya mga boss. Tulad nga nung sinabi ko kanina, pagka ganito pinalitan na rin natin to ng piston ring and then valve seal. So sa pagkakabit naman mga boss, kanya-kanyang diskarte lang yan sa pagpapasok ng piston ring. So ito, syempre bago nga yung kanyang piston ring, medyo maganit pa or masikip pang ipasok. Pero pag naipasok nyo naman yan, swabe na yan pag baba. So ayun, ganun lang yung mga diskarte natin. Tapos yung guide naman mga boss, hindi ko na pinalitan kasi hindi pa naman gaanong katagalan tong motor. Halos lagpas lang 1 taon to mga boss, kaya hindi pa malutong yung kanyang chain guide. So kapag okay pa, hindi ko na pinapalitan yan mga boss kasi tatagal pa naman yun ng matagal na taon. So ikakabit na natin yung kanyang cylinder head assembly. And dyan, sa pagkakabit naman ng cylinder head assembly, kanya-kanyang diskarte rin yan para hindi maputol yung chain guide. So, sumasabit yan mga boss kapag hindi nyo naipwesto ng maayos. Then, kapag nailagay na ninyo yung cylinder head assembly, yung kanyang stud naman mga boss. So, dito, hindi ko muna siya hinihigpitan yung mga engine support kasi may mga diskarte nga tayong mga napansin katulad ng dati kapag hinigpitan. Kaya dito, maluwag pa yung engine support mga boss. So, yan, kaya gumagalaw pa. Pero pag buo nito mga boss, saan tayo mag-torque nito? Ito nga pala, kapag yung cylinder head bolt or yung stud nya, tinotorque natin yan. Ginagamitan natin yan ng torque wrench para sure yung specified torque value na nakasaad doon sa service manual ng barako. So, ito mga boss yan. May mga specified torque na nakaset yan. Yun yung sinusunod natin. So, yun. Yun yung isa sa mga diskarte natin mga boss. Hindi tayo basta higpit lang ng higpit pagdating sa engine top end. Pero doon sa ibang mga tornilyo naman mga boss, kahit yun ay tansya na lang. Kasi yun na may halos pare-parehas. Pero, yun nga, kung gusto nyo naman, lahat ng bolt, gamitan ng torque wrench. Pero dito, kalimitan, ito lang yung ginagamitan natin ng torque wrench. Dito naman sa pagkakabit ng timing chain sa ayong camshaft gear, so kanya-kanyang diskarte rin. So dito, hindi na natin ginagamitan. Minsan kasi pag meron tayong pantali, ginagamitan na natin ng panali. Pero pagka wala, yun, dukot-dukot na lang mga boss. Yung pagkakabit ng timing gear or camshaft gear. So, ayan, ganun lang yung pagkakabit nun. Tapos, syempre, magtatap dead center na tayo niya mga boss pagka magkakabit na tayo ng bolt ng cam gear. So, yun, mga ganun lang yung mga diskarte natin kapag nag-overhaul. So, yun, doon sa magneto side mga boss,
Yan, pinapahuli ko, depende sa diskarte mga boss ay nakapagkabit na tayo ng camshaft gear pero wala pa yung magneto. Yung kasi pagka matagal ka nang gumagawa, kahit alin mo namang umauna. Pero kung gusto nyo makasigurado, pag hindi nyo pa kabisado, ikabit nyo muna yung magneto. Pero ako mga boss, pagka ako nagkakabit nga niyan, kahit nauuna na ako magkabit ng camshaft gear, kahit wala yung kanyang rotor or yung magneto. Kasi pag familiar ka na naman doon sa kanyang top dead center, hindi mo na kailangan na silipin pa doon sa magneto yon. So yun yung mga diskarte natin. Pero nasa inyo yun mga boss. Nasa inyo nga yung mga diskarte kung paano mapapabilis yung panggagawa na sigurado naman yung pagkakagawa. Yan, dito naman sa magneto side mga boss, wala naman ditong ibang ginagawa kundi hanapin mo nga lang yung top dead center kapag ka mag-aabit ka nung camshaft gear. So, pag nakikabit na yon, okay na yung mga boss. Basta kanya-kanya nga lang diskarte sa paggagawa ng makina. So, dito yun, kagandahan nito mga boss, itong barakong ito ay napakalinis pa ng loob. Napakadaling gawin yan. Paglinis, madali lang. Nahirapan lang tayo maglinis dyan, dito sa part ng engine sprocket. Kalimitan mga boss, yun yung pinakamahirap linisin, part ng engine sprocket. Kaya meron tayong mga video dyan na marami nagsasabi magastos sa gasolina, pero yun yung kasi yung pinakamabilis na way ng paghuhugas, pag part ng engine sprocket. Pero dito naman sa loob ng makina mga boss, hindi na maaksaya sa gasolina yan. Ang pinakamaaksaya talaga, ayun nga, yun yung pinakamakapal yung dumi. Kaya medyo maaksaya sa gasolina pero malinis ang resulta. So ayan, makikita nyo naman mga boss yung makina medyo malinis. Ang pagkakalinis talaga. So sa kalimitan ng ino-overhaul natin, hindi tayo nag-iiwan ng maduming part, lalo na doon sa may engine sprocket kasi napakadalang naman mabaklas niyan. Kaya yun, kahit magastos sa gasolina nga mga boss, nililinis nating maigi. Basta kapag in-overhaul na, ang katuwiran ko kasi nabaklas na, madalang mabaklas yan, kaya linis na linis. Yung gasolina, syempre binibili naman talaga yan, pero may mga kalimitan dito sa shop, merong mga natitirang mga gasolina yung pinagtanggalan kasi pag meron tayong nagawa na palyado tapos medyo marami sa tangke, minsan iniiwan ng may-ari, yun yung ginagamit natin panlinis. Hindi naman lahat talaga shoulder ng may-ari kapag may mga tira-tira tayo dito ng gasolina. Kasi yun nga, pag may mga iniwan ditong gasolina, hindi naman natin pwedeng i-imbak yan ng mas matagal. So, kaysa itapon, yun yung pinapanlinis natin ng sobra-sobra, linis na linis, dun sa mga ginagawa nating makina. And so, ayun, tapos na. Hanggang dito lang mga boss. At pinakita ko lang kung paano tayo bumuo ng isang makina tulad ni Barako.